Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Samuel, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 4. Iniligtas ni Saul ang lungsod ng Habes. Nang panahong iyon, pinaligiran ni Nahash na hari ng mga Amonita at ng mga kasama niyang sundalo ang lungsod ng Habes Gilead. At sinabi ng mga mamamayan ng Habes sa kanya, "Gumawa kayo ng kasunduan sa amin at magpapasakop kami sa inyo." Sumagot si Nahash, "Payag ako sa isang kondisyon. Dudukitin ko ang kanang mata ng bawat isa sa inyo para mapahiya ang buong Israel." Sinabi ng mga tagapamahala ng Habes, "Bigyan mo kami ng 7 araw para maikalat ang mensaheng ito sa buong Israel. Kung walang tulong na darating sa amin, susuko kami sa inyo." Dumating ang mga mensahero sa Gibeya, kung saan nakatira si Saul. Nang sabihin nila sa mga tao ang sinabi ni Nahash, humagulgol ang lahat. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang magandang araw at mapagpalang buhay po sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ng Samuel, Kabanata 11, versikulo 5 hanggang 8. Si Saul ay papauwi noon mula sa bukid. Taboy ang kanyang mga baka. Nang makita niyang nag-iiyakan ang mga tao, nagtanong siya, "Ano ba ang nangyayari? Bakit nag-iiyakan ang mga tao?" At sinabi nila sa kanya ang balita ng mga taga-Habes. Pagkarinig nito, kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos. Nagsiklab ang kanyang galit. Kumuha siya ng 2 baka at kinatay. Pagkatapos, ibinigay iyon sa mga sugo at iniutos na ipakita sa buong Israel, lakip ang ganitong bilin. Ganito ang gagawin sa mga baka ng sino mang hindi sasama kay Saul at kay Samuel sa pakikibaka. Ang mga Israelita ay nakadama ng matinding takot kay Yahweh, kaya silang lahat ay sumama sa labanan. Tinipon ni Saul sa Besek ang mga tao. Umabot sa 300,000 ang mga Israelita at 30,000 naman ang galing sa Huda. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Unang Samuel, Kabanata 11, versikulo 9 hanggang 12, at ang sabi, sinabi nila sa mga mensahero ng Jabes Gilead, "Sabihin ninyo sa mga kababayan ninyo, bukas ng tanghali, maliligtas kayo." Nang sabihin ito ng mga mensahero sa mga kababayan nila, tuwang-tuwa ang lahat at sinabi nila sa mga Amonita, "Bukas susuko kami sa inyo at gawin ninyo sa amin kung ano ang gusto ninyo." Kinabukasan, madaling araw pa lang ay hinati na ni Saul sa 3 grupo ang kanyang hukbo. Nang mag-umaga na, sinalakay nila ang kampo ng mga Amonita at pinatay silang lahat hanggang tanghali. Ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Pagkatapos ng digmaan, sinabi ng mga Israelita kay Samuel, "Sino-sino ang mga nagsasabing hindi natin dapat maging hari si Saul? Dalhin ninyo sila sa amin at papatayin namin sila." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel, chapter 11, verse 13 to 15. At sinabi ni Saul, "Wala taong papatayin sa araw na ito, sapagkat ngayon gumawa ang Panginoon ng pagliligtas sa Israel." Na magkagayoy, sinabi ni Samuel sa bayan, "Halik kayo, tayo paroon sa Gilgal, at ating baguhin ang kaharian doon." At ang buong bayan ay naparoon sa Gilgal, at dooy ginawa nilang hari sa Gilgal si Saul sa harap ng Panginoon. At dooy naghain sila ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon, at si Saul at ang lahat ng mga lalaki sa Israel ay nagalak na mainam doon. This is the word of God. Amen.